Laganap pa rin ang mga Chinese national na nagpapanggap na Pinoy sa bansa. Sa Legazpi City, magkapatid na negosyante ang sentro ng operasyon ng Bureau of Immigration. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa March 26 resolution ng Bureau of Immigration, laya na ang Chinese national na si Zhu Kanhong, isang residente ng Naga City. Arestado si Zhu Kan sa Legazpi City, Albay noong Pebrero dahil sa umano'y misrepresentation. Sa driver's license kasi nito, Filipino ang nakalagay na citizenship. Inirehistro rin daw nito ang kanyang negosyo gamit ang isang Peking Tax Identification Number. Si Zhu Kan ang presidente ng Yashano Corporation, isang kumpanyang engaged sa retail business. Under nito ang Hong Enterprises na siyang nagpatayo ng Yashano Mall na may mga branch sa iba't ibang probinsya ng Bicol tulad na lang ng Kamsur at Albay, pati na rin ng upscale hotel na Lotus Blue Hotel. Kabilang sa owners ng kumpanya ang kapatid niya na si JV Oranyo Hong, ang sanay primary target ng naturang operasyon. Ayon sa intelligence reports, kasado sana ang operasyon para hulihin ng magkapatid noong February 2. Kung fake driver's license kasi ang kay Zhu Kan, may lisensya at birth certificate naman ang kapatid at kasosyo nitong si JV. Late registration din ito at nagpakilala bilang isang Pilipino na ipinanganak sa Quezon City. Pero base sa Chinese passport nito, Jin Bei Hong ang kanyang pangalan at ipinanganak siya sa Fujian, China. Ayon sa mga operatiba, hindi nahuli si JV dahil nakatakda pala itong pumunta ng China sa panahon ng operasyon at scheduled sana na umuwi matapos ang ilang araw. Pero nang hintayin sa airport, hindi raw ito nag-board sa eroplano. Kinabukasan matapos ang pag-aresto kay Zhu Kan, diretso ito sa inquest proceedings kung saan sinabi niya na bandang 2002 pa siya unang nagkaroon ng lisensya. Alam din daw niya na mali ang nakalagay na nationality rito, pero matapos ang mahigit 2 dekada, ito pa rin ang impormasyon na nakalagay sa kanyang latest driver's license. Ayon sa kanyang legal counsel, posible umanong mismong LTO ang nagkamali sa paglalagay ng kanyang nationality, lalo na't nagsumite naman daw si Zhu Kan ng kanyang passport nang mag-apply ito ng lisensya. Sinubukan naming humingi ng panig ng LTO kaugnay nito, pero wala pa silang tugon sa amin. Ayon din sa legal counsel, wala itong intensyon na pikiin ang kanyang dokumento, lalo na't nag-file daw ito ng isang judicial application para maging isang naturalisadong Pilipino. Dagdag ng kanyang abogado, hindi kailanman nagpakilala si Zhu Kan sa immigration authorities o kahit na anong government forum bilang Pinoy. Sa resolusyon ng BI, idineklara nito na undesirable si Zhu Kan. Pero masyado raw harsh kung ipade-deport ito, lalo na't mayroon na itong asawang Pinay at 3 anak. Bagaman deportation daw kasi ang kaukulang parusa, maaari raw ang exemption for humanitarian reasons. Kaya ang hatol ng BI, magbayad si Zhu Kan ng 55,000 pesos worth of fees at ayusin ang kanyang record sa LTO sa loob ng 30 days. Hanggang ngayon, wala pa rin daw impormasyon ng BI at intelligence agencies kung nakabalik na ng Pilipinas ang kapatid nitong si JV. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.